Ora 735 mga boss. Matigas na rin yung switch nyo. Sabi ng may-ari, shoutout pala sa may-ari nito, taga Alabang. Ayan yung may contact number. Pinarestore niya daw to, kaya lang may naging problema na naman. Tingnan nyo yung mga pitan, bagong palit na yan, oh. Yung mic input. Then testing nga natin muna mga boss. Tika lang, i-prepare ko muna yung pan-testing natin. Okay mga boss, buksan ko na lang pala muna bago natin testing kasi medyo nakaangat na tong tornilyo. Alamin muna natin sitwasyon sa loob bago tayo magano. For safety purposes. Sisilipin lang natin, wala tayong gagalawin. Iba na yung tornilyo na nakalagay dito. Hindi na yung dating kakausapin ko din may-ari nito mamaya sa chat ko. Nag-comment na din dun sa video na in-upload ko. Nagtatanong kung pang ilang sa pila yung sa kanya. Sabi ko malapit na. Tama-tama naman natapos na yung isa. Ayan, nakakata tayo dito. Iba-iba na yung tornilyo nito naka ano na siguro ito Oo. Yung screw nya. Ayan, ano ba nangyari dito? So, ayan yung laman nya. Nagsisimula na rin kalawang dito sa pinaka-port nyo. Wirings. Yun na yung ginawa. Ayusin na lang natin yan. Tapos mga pihitan. Yan. Ito nakagulo na rin, no? Ayun sinasabi ko, parang siguro nakatabing na yan kasi pinagtitester na yan. Ayan. So saka natin i-testing ngayon. Saka natin isasaksak ngayon kung may power siya. Okay. Nakauna pala agad. Okay, speaker terminal. Tanungin ko din dito kung anong gusto ng naka-jumper na ba yung effector nito. Ano nangyari dito? May tingnan lang, wala yung effector mga boss. Siguro bago ko i-testing gumagalaw pusa yung pan. Hindi na kasi makaya-aya tingnan yung loob Parang hindi ako satisfied sa nakikita ko. Doon may wiring ano ba yung wiring na yun? Yan So siguro naputol, inulit na lang nung gumawa. Ay nako. Saglit lang mga boss. So yan mga boss, kusang gumagalaw yung pan. Naka-off volume pa tayo. Kaya lang nagkabit tayo ng kasi hoping tayo na ginampera na lang sa ilalim yan yung effector loop kasi wala dyan, di ba? So saan tayo nagkabit ng input? Sa B. Ayon dito sa harapan nya, yung input na B ay yung nakalubog ata. Yan ba yun? So try natin volume 1, wala. So nakasagad na yung sub volume, ayan, walang sounds. So yung input natin ay DPD, yan. Sony umaandar naman. Then lipat natin dito sa left channel, sa right, galing tayo sa left. So wala siyang sounds. Napansin ko kasi dito, patayin muna natin. Napansin ko kasi dito, kinalawang na din yung mga pyesa. Ayan. Sasuggest ko sa may-ari yan na palitan na lang lahat, pero kung ayaw niya naman, hindi naman So dito kasi mga boss, sa shop ko, pag nagpagawa, kinakausap muna yung customer kung anong gagawin. Nagsasuggest ako kung gusto ng customer gawin yung suggestion ko, okay lang. Kung hindi naman, okay lang din. Kaya sa mga nagko-comment dyan, napag-usapan na muna namin yan ng customer. Huwag na kayong sisingit kung ano pa mga suggestion nyo o mga sinasabi nyo kasi wala rin mangyari dyan. Hindi, napansin ko dito, lobo na yung capacitor. Kakausapin ko yung may-ari kung anong gusto niya dito. Kasi sabi niya, ni-restore na daw to.
kung nirestore na to, para sa akin hindi dapat ganito yung ginagawang restoration. Dapat malinis, maayos yung mga wirings, nakalatag ng maayos, kumbaga naka-uniform, maganda yung pakahinang, tapos nalagyan sana ng luto kung hindi direkta, kung talagang may sablay na. Hindi ganyan mga boss, sa akin lang naman eh. So antayin ko na lang yung may-ari at mag-uusap kami. Gagawin na natin tong amplifier. At ang isa sa problema nito o concern ng customer ay yung relay. Pag power on niya, pumipitik agad yung relay, kaya kumakalabog yung speaker. So paano nga ba yung solusyon yan? Pero ipapakita muna natin. Tingnan nyo to mga boss. Taasan natin na konti yung volume. Ipa-power on natin dito. Titingnan nyo, tutunog agad yan. Oh. Power on natin. Oh. Yan. Diba? So power natin. Ilapit natin dito para makita nyo na gumagana yung relay, nagsiswitch. Baka isipin nyo nakadirekta. So magbibilang ako ng 1, 2, 3. Pipindutin ko to. Tapos itututok natin yung camera dito. Okay? 1, 2, 3. Kita nyo yan? Ulitin natin. O, diba? O. Yan yung gagawa natin ng solusyon sa ngayon. Dito, actually, balak ko tong i-restore overall, kaya lang may mga sinit na condition yung may-ari at mga dapat gawin at mga hindi dapat gawin. Kasi mga boss, pinagawa niya to dati, pinarestore niya na 2.8 yung binayaran niya, kaya lang ganito pa rin yung itsura. 2,800 ata sabi niya. Tapos nasira uli, nagpagawa siya, 900 naman ang gastos niya, plus ngayon gastos na naman. Anong gagawin dito? So ito, aayusin natin tong wirings na to, papalitan natin at i-rearrange natin. Kung may mahanap ako na mas maraming pins na ganito, mas maganda para malinis tingnan. Kakalasin din naman natin yan, kasi ang gagawin dito ay papalitan lang natin yung sub volume, main volume, tsaka yung balance, treble at saka bass. Yan. Din dito naman main filter capacitor, tapos yung mga kinalawang. Pero sa ngayon, uunahin muna natin pag troubleshoot at magbibigay tayo ng ideya kung anong gagawin sa ganong mabilis pumitik na relay. So kalasin natin tong board, then ituturo ko sa inyo kung saan dapat mag-check ng pyesa, anong mga papalitan para sa mga DIY. Take note, sa mga gusto mag-DIY o do it yourself, siguraduhin na meron na kayong sapat na knowledge sa pagre-repair. Marunong na kayo magbasa ng resistor, alam nyo na mga tawag sa mga pyesa na nakalagay dyan, transistor, resistor, capacitor. May basic na kayong alam sa pagtitester, marunong kayo maghinang. Ngayon kung zero knowledge kayo, mas pinapayo ko na wag nyong gagawin, kasi napakahirap yun mga boss. From the scratch kayo, puro tanong ang mangyayari dyan at mababa yung success rate nyo pag ganon. Paalala lang to mula sa akin, ayaw ko mapahama kayo. Mas mainam ipagawa nyo na lang talaga sa sa technician para sigurado. Kung nagtitipid kayo at gusto nyo well, gamit nyo naman yan, kayong bahala. Pero wag nyong sisihin yung ibang tao kung sakaling magkamali kayo o lumaki ang problema. Pag lumala ang problema ng amplifier nyo, mas malaki gastos. Tayo naman ay nagpapaalala lang mga boss. Okay? So ano pang gagawin? Kalasin ko na muna yung board. Ito pala, wala nang tornilyo, halos isa na lang ang nilagay. Tipid na tipid. Nasaan kaya mga tornilyo nito? Hindi na naibalik. Ako naman ngayon ang mga problema kung anong tornilyo ilalagay ko dyan. Mukhang naubos na yung tornilyo ko para sa ganito. Isa lang yung nilagay eh. Kaya pala parang kumakalampag pag kinagalaw ko. Pero mga boss, kukumplituhin natin yan. Maghahanap ako ng pwede dyan. Hindi pwedeng wala yan eh. Nagulat naman ako sa board na to. Ayan o. So ito yung relay section. Dito tayo magto-troubleshoot. Pero tingnan nyo yung itsura ng yung board nya. Matindi na pala nangyari dito. Kawawa. Yan, may jumper. Ano ba yan? Ang dami ko palang aayusin dito. Ayan o, mapapalaban na naman ako. Naku po. So kinalas na natin. Pag tupi ko, nagulat ako kasi ito nga, titingnan ko ho. Kasi naka-jumper na sa ilalim yung linya nya. Napalitan na yung wiring kasi nasira na siguro yung input niyan. Ayan, naka-jumper na dito. Yan, imbis na dito.
nakadirekta na dito yung pinaka ano. Dapat dito yan eh. Dito yan oh. Tapos dinirekta na dito. Hindi tayo, may customer nagtanong, kukunin na yung pinagawa. Nagulat ako kasi nung nakita ko yung board. Wow, sabi ko wow. Wow, parang napaisip ako eh. Sabi ko napasubo ata ako dito ah. Pero wala, andito na. Subukan natin. Naku po, tingnan yung mga nangyari dyan. So nagkandatuklapan na, kaya may jumper na yan. Ito naman, kaya naman kiniskis yan, kasi corrosion na. May corrosion na, kiniskis na lang ng gumawa. Kaya lang, yun nga ang problema eh. Papangit talaga yung board pag may corrosion. Pahamak talaga yung corrosion na yan mga boss eh. Ano ba yung camera ko? Ayaw mag-zoom yan. Pahamak talaga yung mga corrosion na yan eh. Yan ang dahilan kung bakit nasisira o natutuklap yung board eh. Palit tayo ng plano mga boss, at hindi pwedeng magpaligoy-ligoy dito. Ang dami ko pa palang gagawin. So turo ko na lang sa inyo kung paano mag-trace ng sa ano ba yan? Sa relay. Ito yung relay nya. So possible na walang sira yung relay nyan kasi gumagana, nagsiswitch. So hindi nyo napapalitan yan. So sundan nyo yung coil side nya, yung pinaka coil pin nya. Yan, ito kasi yung switch, ito naman yung coil. So papunta yan dito, yan, tatakbo yan dito. Then ito din yung pyesa nya. Usually yan, hahanapin nyo lang dyan yung transistor ito. Minsan nagsa-short yan, o kaya dito rin. Ito naman, itong part naman to, huwag nyo nang galawin to. Kasi ito naman ay sa motor control ng fan. So dito, gumagana yung fan. Pag may sounds, lalakas yung andar ng fan. Pag may mahina naman yung sounds, hindi aandar. So ito yung switching nya. Ito yung pinaka motor control o fan control yan. Ito lang yung sa relay mga boss. Yan. Ang gagawin kasi natin dito, wala nang gaanong troubleshooting na magaganap dito. Kasi papalitan ko lahat ng piyesang yan. Pinagkakalawang na eh. Ayan o. Ilapit natin. Pinagkakalawang na yung mga pyesa. Ayan o. Kita nyo yan. Isa sa dahilan yan kung bakit yung relay nagsiswitch na. So ito ang papalitan natin yan. Dahil kasama naman pati itong fan. Ito yung sa fan control naman eh. Itong area na to. Yan. Itong area na to, ito yung ano. Kung may problema kayo sa fan, hindi umaandar yung fan, tapos okay naman yung fan nyo, ito yung dito yung problema. So dyan ang troubleshooting. Pero dahil nga ano, kakapusin ako sa oras, ang dami ko kasing gagawin dito, hindi na magagawa yung step by step troubleshooting natin. Basta kung ano na lang, kung sakaling gusto nyo mag DIY, ang may sasuggest ko sa inyo, ilista nyo na lang lahat ng pyesa dito, tapos palitan nyo. Yun na lang, mabilis yan, one click aandar yan. Ito lang naman ilang pyesa lang yan. Mura lang yung resistor, yung transistor, 2, 3, 4, 5. Tapos ito yung mga capacitor. Ako kasi papalitan ko na lahat yan, gawa na makalawang. Tapos subukan natin pag ano, kung sakaling sablay pa rin, pagkatapos nating ma-restore, yun lang. Troubleshoot natin. Kasi ang dami kong gagawin dito mga boss. Kakapusin na ako sa oras kung magpaligoy-ligoy pa ako. Dito ang dami ko pang papalitan dito ng ano eh, kakalasin ko pa isa-isa itong mga ano. Pinagkakalawang na kasi yung paa na mga pyesa na to, kailangan palitan. At napag-usapan na namin ng may-ari. Pati itong ano, ayan oh, papalitan yan mga boss, kasi ang lala na ng sitwasyon niya mga boss. Yan, ulit tayo. Ang lala ng sitwasyon niya, kailangan nating tuloy-tuloy tayo, wala nang paligoy-ligoy. Ganun muna. Okay, simulan na natin to mga boss. Paano nga ba? Pag ditong camera nakabara talaga. Pag dito naman, kamay ko naman nakabila. Hindi tayo makakuha ng tamang anggulo. Tanggalin na natin yung mga dapat tanggalin. Lilinisan natin to bukas. So ito, linisan na rin natin yung pan. Madumi na. Capacitor, papalitan naman yan. Tanggalin na natin. Then ito, tanggalin natin. Tapos yung relay. Yung gamit natin panghinang, ito muna. Hindi ko pa naayos yung isa.
dalawa, mukhang ayos pa naman to. Siguro i-stay na lang natin to. Itong isa lang ang ano, papalitan natin. Then dito naman sa capacitor, hindi pa naman siya lobong-lobo pala talaga oh. Siguro ano lang, ibalik ko na lang siguro to. Double check ko, mukhang hindi pa naman lobo. Hindi lang siguro maganda yung pakakabit. So ibalik ko na lang to mga boss. Okay. Then sunod, kinalawang na yung mga piyesa. Bukas ko na lang siguro simulan to. Linisan natin. Din dito, malabo. Dito kailangan isa-isahin natin yan kasi kinalawang naman talaga yan. Kitang kita naman. Baka sabihin kinalawang lang kasi binasa. Bago pa binasa yan, kinalawang na. Pati yung mga paa ng ano yan. 68. Meron naman ako nito ata 68p. Marami ata ako stock dito. Ayan o. May mga pamalit tayo dyan. Kaya walang problema yan. So linisan muna to bukas para masimulan. Okay, update ko na lang kayo mga boss pag nagawa na natin. Ano ba tong camera ko talaga oh. Subukan nga natin i-AP lock. Yan. Ayun, maganda pala pag ano, next time na lang. Okay mga boss, medyo na delay yung repair natin dito kasi noon ako muna paglinis ng table saka ng ano, mga kalat-kalat dito. Ngayon, tuloy tayo dito sa ang problema niya, 'di ba? Pumipitik yung relay agad pag power on mo. Ngayon, nasimulan ko na 'to, nagpalit tayo ng mga resistor ayan. Napalitan na natin ng resistor 'yan, yung mga kinalawang diyan. Andito na lahat. Sabi ko, pag ganyan kasi kadalasan na sumasabay agad yung relay, malamang may shorted na resistor yan, transistor. Ano ba yan? May shorted na transistor yan. Kadalasan ito yung driver niya, ito yung driver niya banda o yan. Itong dalawang transistor na yan. Kung mapapansin nyo, yan. Ito yun. Ang number niyan ay 551 tsaka 551. So ayan o. Dalawa sila parehong 551. So anong ginagawa natin? Titistirin natin mga boss. Meron tayong analog, naka times 1 yan. So ito titistirin natin. So ang titistirin natin dyan yung collector emitter. Kasi ito yung pinaka output nya no. Papunta na sa relay. Ayan. Kita nyo yan. Jumper dyan. Tapos dito. Then ito namang gitna nila pareho, base. Yan, collector naman to. Okay? So dito tayo sa dulo, collector emitter. Yan, yung pinaka primary. Sa tingin ko mga boss, shorted to. Tingnan nyo, baliktaran, may palo. So kalasin natin tong ano na yan. Itong isa naman wala oh. Okay? So possible na sira kaya pag on mo ng relay ng ano dahil gumagana agad dahil shorted tong ano. Pero papalitan na rin natin 'yan. Bulala ko. Papalitan na rin natin 'yan. Pasensya na kayo, nabubulaw. Magpapalit tayo niyan kasi may kalawang din naman. Pero yan, dinin mo lang natin para sa mga paano naman kung ano, kung sakaling hindi pa kinalawang, paano malaman. So tester mga boss. Sa mga gusto mag DIY, unahin nyo muna pag-aralan gumamit ng tester bago ka na. Kasi kahit mapanood nyo to, gusto nyo mag DIY, hindi naman kayo marunong mag tester. Hindi rin kayo marunong mag test ng pyesa kung anong sira at saka anong hindi. Wala rin. So kalasin muna natin tong dalawa. Lagyan natin ng hinang na bago para madaling kalasin. Mas mabilis kasing matunaw kapag may bagong lead. Yan. Alas natin.
Ayun, nahulog yung ano. Dalawa agad ang ano. Oh, ha? Oh, ha? Oh, ha? Yan, balik na rin natin. Nilinis ko na rin pala yung board nito mga boss. So ito yun. Dalawang to. Ito yung sa dulo. Ay, hindi ba kita dyan? Ito naman yung pinakamalapit. Mapapansin nyo, may kalawang na. Kaya ako papalitan. Ayan. Kita ba? Ayan. Kinalawang na. So dito tayo. Check natin sa tester para makita nyo din. Up. Lapit natin. So itong isa muna, yan. Dulo-dulo. Kumayin natin para makadumag. So mapansin nyo, shorted na mga boss, oh. Ano ba, hindi pala kita. Dito nga, hirapan tayo. Yan. Pansin nyo, baliktaran. Yan. Oh, pag ganito, shorted na siya. Itong isa naman, check natin. Oh, good pa yan. Subukan natin yung base collector emitter. Aha. Okay, balik na rin natin. So, good pa to. Pero dahil may kalawang na, papalitan na natin yan, mga boss. Ayan, oh. Napansin nyo yung puno nyo. Ayan. Nagsisimula ng kalawang. Sa tester gumagana pa to, mga boss. Pero dahil may kinalawang na, baka hindi na rin magtagal, palitan na natin. Yung isa lang yung shorted. Okay? Ito kasi, yung isang shorted, ito talaga dahilan kung bakit pag switch on mo yung relay ay gumagana agad. Okay, tuloy tayo. So dito, nasimulan na natin. Papalitan ko na yan ng mga kinalawang dyan. Mga transistor na yan na makalawang na rin, sabay ko na. Then dito rin, sasabay ko na rin pagpalit. Tapos ito dito, oh, katulad nito, may kalawang na rin dito. Ay, naputol na nga. Naputol na, galaw ko. Kasi konting galaw na lang yan. Tulad nyo, naputol na, nakakunting ganun lang. Isa-isahin ko na lang yan hanggang doon. So balikan ko na lang kayo pag matapos yan, kasi mahabang proseso yan mga boss. At medyo matatagalan tayo dyan. Okay? Update ko na lang kayo. Natapos na dito natin. Dito naibalik ko naman yung iba kasi okay pa naman. Dito lang talaga palit lahat. Then nagsisimula na tayo dito. Dito talaga mukhang kailangan palitan. Kasi kung titingnan nyo, lapit natin yung camera. Zoom natin. Ayan, oh. Kalawang na talaga, as in ano, hindi na siguro kaya to ng kiskis, oh. Yan. Kasing kinalawang na yung paa. Pag kiniskis mo yan, manipis na yung paa. So madali na rin maputol. Kaya papalitan natin yan mga boss. Lalahatin ko na lang siguro. Yan. Yan yung pinaka problema nyo. Yan. Gumagana pa yan, pero syempre agapan na natin. Okay, palitan ko na lang lahat ng resistor siguro dyan. Para ano, okay. So pag ganun, then ibabalik natin yung capacitor, okay pa naman. Mga boss, so ito na, ubos yung half day natin dito, pero at least nagawa na natin. Sunod naman yung tone control naman ang gagawin natin, magpapalit. Ito hindi pa tapos kasi pag napatunog na natin ng maayos, okay na yung biasing, okay na din yung sa relay.
Papahira natin yan ng electrical varnish. Malinis na rin yung sa ilalim uli. Oh, yan. Naayos na natin yan. So naglagay na tayo ng bago dyan. May mga pyesa dyan na dati pa. Yung iba dito na ibalik ko dati pa. Ito talaga bago lahat. Dito naman may mga dati pa. Ito lahat yung napalitan. Yung ano pala, yung capacitor binalik ko kasi okay pa naman, nilagyan ko lang ng glow para hindi siya malog. Sinalat ko talaga ng tama kasi syempre tsaka mabigat pa naman siya, binalik ko na lang. Akala ko kasi talaga lobo na dati, nung dininan ko flat pa naman, okay pa. So bukas kasi naubos yung half day ko dito sa bukas naman yung harapan, subukan natin. At saka yung dito ibalik ko na siguro yung panay, hindi pa muna pala kasi lalagyan pa natin ng varnish yan. Itong nangyari sa harapan, kakakalas ko lang, nagulat ako. Tingnan nyo yung nangyari dito, oh. Ayan, oh. So kalas-kalas na, hindi, kahit luma lang sana, hindi maganda yung pakaglo. Tapos tingnan nyo nangyari dito, oh. Nakakalungkot naman to, nagkana-tamper na yung board. Ayan. So magkakaiba talaga diskarte ng mga technician, hindi pare-pareho. Kaya lang pag sinabihan naman natin yung technician na gumawa nito na ayusin yung gawa, magagalit naman sa atin. Sasabihin tayo pinapakialaman yung diskarte nila. Ano lang naman tayo, nagbibigay lang naman tayo na example sa mga baguhan na hanggat maaari huwag ganitong klaseng trabaho ang gagawin. Kasi sila din mismo yung masisira sa customer nila. Mahirap naman kasi pag ganyan na ganito yung trabaho mo. Paano kung hindi na sa'yo ipagawa, tapos mapunta sa iba, makita yan, o magre-react yung o makikita ng customer, o ikaw din naman nun. Kaya tayo minsan nagbibigay lang tayo ng sample. Ayun, yung mga technician na ganito ang trabaho, wag naman sana magalit kung tatamaan kayo. Bibigay lang tayo ng paalala na hanggat maaari, kung pwede namang gawin ng maayos, kasi babayaran ka naman ng customer, gawin mo ng maayos. Noon mga boss, kasi pang midahay lang naman daw to ng may-ari. Bali yung mic wag nang gawin, yung volume lang sa volume at saka yung tone, yung balance. Tapos ayusin natin tong wirings na to para mas maganda. Mayroon nata kung ganito pag ganun para medyo okay. So kakalasin ko pa rin yung buong panel na to. So saglit lang mga boss, at puputulin ko din pala dito yung tsaka lilinisan ko na rin itong mamaya. Medyo natagalan lang yung trabaho natin dito. Nagsimula tayo dito sa switch. Pinalitan natin ng wire para kakulay nito, para uniform pa ganyan, dinilagyan na natin ng glow. Yung glow natin binago na natin, then pinunasan ko din ng konti itong para malinis. Tika lang, yung camera ko pala mukhang malabo din. Then sunod natin na gagawin dito, magpapalit tayo ng sub at saka main volume. Siguro ganito na din kahaba para uniform. Then yung jumper na yan, siguro may jumper pa rin tayo kasi tuklap na to pero hindi na ganito kakalat. Gawa natin ng paraan na hindi gaanong makalat yung jumper. Tapos itong connector naman, papalitan natin yan. Try natin ng malinis na connector. Yan. Tapos dito ganon din siguro. Tatlo lang naman dito papalitan, yung sa base at saka sa treble at saka sa balance. Ayusin natin. Yung iba dyan wala na tayong gaanong gagawin o gagalawin kasi hindi naman gagamitin ng may-ari yan. Yun lang siguro gagawin natin dito mga boss. Okay, update ko na lang kayo pag natapos na. Dahan-dahanin ko muna to mga boss, update lang. So ayan ang nangyari, wala nang jumper pero kitang kita na talaga yung mga tuklap at saka yung mga jumper na ginawa natin. Nilinis na rin natin yan. Tapos ito na yung wire, nilagyan natin ng dito, ganon din ang nangyari. So may mga talaga na hindi maiwasan. Ito pa pala gagawin natin yung jumper. Tapos itong board, itong lilinisan natin yan para malinis. Ganito lang gagawin natin dyan, Tapos punas yan, parang ganun lang para
para malinis. So babrasin lang natin yung ano, ganun lang, sampo lang natin, tapos punas, kahit pa paano mabawas lang yung alikabok. Pansin nyo, nabawas-bawasan na yung alikabok. Linisan ko muna yan para ma-assemble natin. So naibalik na natin, wala pa nga lang tornilyo yan, pero nilagyan natin ng speaker at saka input. Try na nating paandarin kung pipitik na yung relay agad o hindi. So ayan, malayo pa para kitang kita. Yan, yung pan pala hindi muna natin kinabit, pati yung dito, kasi kung goods na yan, maglalagay na tayo ng electrical varnish dyan. So ano muna mga boss, power on muna tayo dito. Nakadaan pala na test valve yan dyan, no? So power on na natin. Ayan, umiilaw na doon. Tapos yung relay, tingnan natin. Ayun, huli na mag switch, okay na. Dahil nga doon sa nakita natin na ba't walang sounds? Tika lang, walang sounds to? Naka na ba? Nag-stop na yung natin. I-play nga natin. Yan yung binili nating SD card. Sayang kasi yung DVD na to hindi nagagamit, kaya bumili ako ng card reader, tapos yan yung SD. Okay, ayun, okay. Yung speaker natin nakatago doon, okay. Lipat natin sa kabilang channel. Okay na. So ayos na to mga boss. Subukan nga natin yung pan. Ayan, umaandar na. So nga natin ilipat ng number 4. Ayan. So DVD ang gamit natin, naka SD card. Yan, para matansya natin kung okay yung tunog. So naka wiring yan dyan, nakatago yun ng yan. Makalat kasi dati dito, nakailira. Doon ko nilagay yung wire para madaling iligpit pag sakali. So ayos na to mga boss. Papahiran ko lang back to back ng electrical varnish. Then dito naman ibabalik ko na yung mga tornilyo dito at saka yung mga pihitan. So update ko na lang kayo bukas kasi gabi na dito, mag-alas 9 na ata. Mga boss, patapos na to. Kinumpleto ko yung tornilyo dito kasi diba nung nabuksan natin, isa na lang yung natira. Pati dito nga may mga missing dito na mga wala na tayong magagawa, wala na akong panglagay dyan eh. So bala ko na sanang kumpletuhin para malagyan dyan ng tapos dito may mga pa, pero pwede naman yan kahit wala na. Siguro hindi na naibalik, wala tayong magagawa dyan. Yung tornilyo lang kasi marami naman akong tornilyo dito, nilagyan ko ng tapos dito okay na. Na lang tayo, mag-testing na lang. Okay mga boss, so ayan na. Naikabit na natin lahat. So nakadaan pa ng test valve para sigurado. Test natin. Umilaw, nawala yung relay. Tagal mag-switch ng relay Ayun. Huli na. Volume. Yan, okay na. Natin volume. Ito mga boss ay gagawin lang pang mid-high ng may-ari, kaya yung iba hindi nyo na pinano. Balance. Wala tayong pang pang pihit. Yan, volume. Natin kung gumagana na. Yan, okay. Okay. Yan, malabo pala yung camera natin
Uy. Yan. Tapos ito naman dalawa. Okay. Okay. So ayos na mga boss, at kontakin ko na yung may-ari. Hanggang dito na lang tayo. God bless po sa ating lahat.